Sandali lamang po nating tutukan ng pansin ang larawan ng ating mahal na patron na si San Roque. Isang manlalakbay na nakasumbrero, may dalang tungkod at kabibe na pansalok ng tubig mula sa bukal. At meron siyang dalang water bag. Mga detalyeng nakikita sa mga tipikal na larawan ni San Roque, ng ating patron na ating ginugunita sa araw na ito ng kanyang kapistahan. Mga simbolo ng isang peregrino. Ang salitang peregrino ay hindi naman Tagalog. Hiram ito sa Espanyol. At ang katumbas sa Ingles ay pilgrim. Bakit kaya wala tayong sariling bokabularyo para dito? Hindi sapat ang salitang manlalakbay bilang translation ng pilgrim o peregrino. Masyado kasing generic. Maraming klase ng manlalakbay. Ibang klaseng manlalakbay o ibang klaseng paglalakbay ang ginagawa ng isang peregrino. Tiningnan ko sa diksyonaryo ang definisyon ng pilgrim and pilgrimage. Ito ang nakuha ko. Ang peregrino ay isang taong naglalakbay patungo sa hindi kilalang lugar o banyagang lugar, lalo na yung tinuturing na sagradong lugar. Ginagawa ito ng mga taong naghahagilap ng liwanag sa gitna ng nangyayaring kadiliman sa buhay nila. Naghahanap ng kahulugan, ng layunin o ng bagong hangarin sa kanilang buhay. Maaari itong humantong sa isang mas malalim na pagbabago ng pananaw sa buhay, na tataglayin ng peregrino sa kanyang pagbabalik sa kanyang pinanggalingan. Ang madalas daw na maging okasyon sa paglalakbay ng isang peregrino ay mga krisis o mga matitinding karanasan na katatapos pa lamang mapagdaanan. Parang isang paraan ito para makapagnilay, makapagmuni-muni habang daan. Parang retreat baga. Alam niyo, sa Espanya, ang pinakasikat na ruta ng mga peregrino ay ang Camino de Compostela. Krisis din ang naging okasyon para sa paglalakbay ni San Roque ng Montpellier bilang isang peregrino. Ayon sa kwento, kamamatay pa lang ng kanyang ama at ina. Noong 20 anyos pa lamang siya. Siya ang dapat magmana ng lahat. Bahay, lupain, ari-arian, pati na ang posisyon ng kanyang ama bilang gobernador. Pero hindi niya makita sa kayamanan at kapangyarihan ang kabuluhan ng buhay niya. Mayroon baga siyang ibang hinahanap. Kaya matapos na siya'y maulilang lubos, tinalikuran niyang lahat at naglakbay siya bilang isang peregrino. Saan siya pupunta? Ang inisip na destinasyon ni Roque ay Roma. Doon, ibig daw niyang makatagpo ang mga iniidolo ng maraming mga kabataan noong kapanahonang iyon, ang mga Fransiskano. Marami na kasi siyang narinig tungkol kay Saint Francis of Assisi, one of the romantic figures of Europe. At
ang kanyang bagong kongregasyon na tinatawag na mga Pransiskano. Ang tingin sa kanila ng mga kabataan ay napaka-romantiko, adventurous. Katulad ni Saint Francis, gusto rin ni Roque na sumunod sa yapak ni Kristo sa isang mas ganap at mas radikal na paraan. Sa isang peregrino, hindi naman yung destinasyon ang importante, kundi ang mismong landas. Dapat siyang maging handa sa maaaring iparanas sa kanya ng Panginoon habang daan, sa mga aral na maaari niyang matutuhan at sa mga taong makakasalamuhan niya sa paglalakbay. Ito nga ang nangyari sa ginawang pakikipagsapalaran ng peregrinong si Roque. Pero imbes na humantong siya sa Roma, abay naantala sa daan. Doon sa may bayan ng Piacenza sa Italia. Doon kasi nagsisimula pa lang ang isang epidemya na mabilis na kumalat sa buong Europa at naging isang ganap na pandemya na katulad ng ating pinagdaraan ng COVID-19 pandemic. Ito raw ang pinakamalagim na salot sa kasaysayan ng sangkatauhan at tinawag na the Black Death or the bubonic plague na lumipol daw sa halos 100 milyong katao sa buong Europa. Imbes na magpatuloy sa kanyang paglalakbay, minabuti ni San Roque na mag-volunteer sa isang ospital doon, ang ospital ni St. John. Naawa kasi siya dahil nasaksihan niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga taong tinatamaan ng salot, kung papaanong inaabandona sila at hinahayaan na lamang na mamatay na nag-iisa dahil sa takot ng iba na mahawa sa kanila. Sa madaling salita, naging volunteer healthcare worker si San Roque hanggang sa siya mismo ay nahawa na rin. Dahil isang dayuhan sa Italia, si San Roque, tandaan po ninyo, siya ay Pranses. Abay, hindi siya mabigyan ng lugar kahit sa mismong ospital kung saan siya nag-volunteer. Kaya sa bukid na lang daw siya nag-self-quarantine upang hindi na makahawa pa hanggang sa siya'y gumaling sa tulong daw ng isang aso na alaga pala ng isang magsasaka. Sa araw na ito ng kapistahan ng ating mahal na patron na si San Roque, mahalagang itanong kung anong klaseng parangal ang ikatutuwa niya. Para sa akin, hindi sapat ang magdebosyon. Hindi sapat ang magdasal lang at humingi ng tulong sa Kanya. Hindi sapat ang iparada siya at iprosesyon sa mga kalsada. Mas mahalaga ang sumunod sa Kanyang halimbawa. Katulad ng ginagawa ng maraming mga volunteers nating mga kabataan ngayon sa ating mga ministries sa simbahan. Sa ating Diocese of Caloocan, napakalaking bagay ng ating mga partnerships with the local government units sa ating pagtulong sa contact tracing, sa online healthcare monitoring sa mga naka-quarantine, sa pagbibigay ng counseling at psychological first aid, sa pagbabahagi ng mga ayuda
sa mga hindi nakapaghahanap buhay sa panahon ng lockdown. At gayon din, itong pinakahuli, ang pagtulong sa mga LGUs sa vaccination program sa pamamagitan ng ating mga healthcare ministries na bagong tatag. Sa huling tala, ang sabi ng head ng ating healthcare ministry sa Diocese of Caloocan, abay, ilang libo na daw ang nababakunahan sa ating mga parokya, mga simbahan sa Navotas, Malabon at Caloocan. Pagkatapos daw ng pandemya, nabalitaan ni San Roque na nagkagyera sa kanyang sariling bayan. Kaya minabuti niya na imbes na tumuloy pa sa Roma, ay umuwi na lang siya sa kanyang sariling bayan upang tulungan ang kanyang mga kababayan. Ayon sa ulat, sa kasamaang palad, pag-uwi niya, dahil sa maraming pinagdaanan niya, nag-iba yata yung itsura niya, hindi na siya nakilala ng sariling kamag-anak at kababayan. Sa halip, siya'y napagbintangang isang espiya, nakulong ng 5 years. At doon sa bilangguan, ay tuluyan nang namatay sa edad na 32. Kabataan lang pala itong ating si San Roque. Question, nabigo ba si San Roque sa kanyang paglalakbay bilang peregrino dahil hindi siya nakaabot sa kanyang destinasyon? Ang susi sa palaisipang ito ay nasa binasa nating ebanghelyo para sa araw na ito ng ating paggunita kay San Roque. Ito ang misteryo tungkol sa paglalakbay ng isang peregrino. Hindi yung patutunguhan ang importante, kundi ang mismong paglalakbay. Kumbaga sa parable of the Good Samaritan, si San Roque ang pumapel na mabuting Samaritano. Hindi siya nagmadali. Hindi siya tumulad doon sa dalawang manlalakbay, ang saserdote at ang levita, na umiwas sa nakitang biktima sa kalsada. Nahabag siya, nagpaantala, at nagmalasakit. Hindi ba sabi ng kasulatan, ang pinakadakilang kautusan ay pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat? Hindi po ako magtataka kung sasabihin ng pari at levita sa talinghaga ang dahilan kung bakit sila umiwas sa biktima at mabilis na nagpatuloy sa paglalakbay. Sigurado ako sasabihin nila, dahil ito sa pag-ibig nila sa Diyos na kanilang paglilingkuran doon sa templo. Pero nakalimutan nila ang karugtong ng kautusan. Ibigin ang kapwa na gaya ng sarili. Magkarugtong ang dalawang pag-ibig. At dito nasusubok ang marami sa atin, lalo na sa panahong ito ng krisis na ating pinagdaraanan. Ang Diyos na dapat ibigin ng higit sa lahat ay madalas nagpapakita sa anyo rin ng kapwa-tao na dapat ibigin ng gaya ng sarili. Sa tingin ko, bahagi rin ito ng misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. Upang matutunan nating ibigin ang Diyos sa pamamagitan din ng pag-ibig natin sa kapwa. Hindi ba ito rin ang mensahe ni San Juan sa ating ikalawang pagbasa? Ito ang narinig natin sa ebanghelyong binasa natin. Sasabihin daw ng hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo,
Ano man ang ginawa ninyo sa pinakahamak sa mga kapatid ko, ay ginawa ninyo sa akin. Ibig sabihin, ang kapwa na tinulungan mo ay ang Panginoon na siya mismong magpapatuloy sa iyo sa kaharian ng langit. Ito rin ang punto ng orakulo ng propeta sa ating first reading. Ang sabi niya, kung ibig nating dinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin, ito lang ang dapat gawin. Pairali ng katarungan ang mga naaapi palayain at tulungan. Ang mga nagugutom ay pakanin, ang mga walang tirahan ay patuloyin. Ito lang daw ang paraan upang tayo'y matulad sa bukang liwayway, upang maghilom ang ating mga sugat, upang tayo'y makaranas ng pagliligtas at pag-iingat ng Panginoon. Ewan ko kung natatandaan ninyo, year 2016, diniklara ni Pope Francis ang Year of Mercy. Sumikat ang isang poster, isang kakaibang interpretasyon ng Parable of the Good Samaritan. Ang Samaritano ay ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. At ang biktimang pasan-pasan niya ay si Adan, kinatawan ng sangkatauhan. At ang tulisan na bumiktima sa kanya ay si Satanas. Dalawang karakter ang nasa larawan, ang pumapasan at ang pinapasan. Pero silang dalawa, tatlo lang ang mata nila, hindi apat. Ayon sa artist, ang mata sa gitna ay isang shared eye or common eye, ang pinagkaisang mata ng tao at ng Diyos kay Hesukristo. Mga kapatid, magandang palaisipan ito sa panahong ito ng pandemya. Para bang tayong lahat dito sa mundo ay naglalakbay din. At dahil sa pandemya, ang dami ng mga taong bumabagsak sa may kalsada. Ito ang palaisipan sa paglalakbay natin bilang mga peregrino. Minsan hihinto ka sa paglalakbay upang magmalasakit at umalalay sa mga bumabagsak na kapwa manlalakbay. Saka ka lang mamumulat na ang iniligtas mo ay siya palang magliligtas sa iyo. Ang tinulungan mo, ang siya palang tutulong sa iyo sa wakas ng panahon. Ang kapwa na pinagmalasakitan mo, ang siya palang tatayo sa pintuan ng langit upang sumalubong at magpatuloy sa iyo sa tunay mong destinasyon. At magpapakilala siya, sasabihin niyang, ang ginawa mo sa pinakaaba sa mga kapatid ko ay ginawa mo para sa akin.